Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kailan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi pa itong nag-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-practice ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Baka na si mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kalang mga trabaho at kakabalan po galing sa mga trabaho, welcome dito sa panibagong episode, panibagong balitaan dito sa channel sa Jelrabe TV kung saan mga kabayan, pag-uusapan ho natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa labas ng politika at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, before nga pala tayo mag-start po natin talakayan, I would like to greet po a happy birthday yung apo ni Ma'am Elizabeth Sumalde at saka yung kanyang anak na si Ma'am Jessa. So again, happy birthday. And first, greet po natin ang happy birthday si Ma'am Lydia Reyes na nandyan sa Santan Valley, Arizona, USA. That is greetings come from Ma'am Esther Tit Wisco Rookie o si Mommy Tet. Happy birthday sa lahat po na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. So isa po sa pag-usapan nga mga kabayan ay ito pong ginawa ngayon ni Rowena Guanzon, abay paninira naman po sa gobyerno natin mga kabayan. Di ba kahapon po nag-launch na ng bagong model yung iPhone 15 at saka yung iPhone 15 Pro mga kabayan. So yung mga model po ng iPhone, abay ginamit ho yan ni Attorney Rowena Guanzon para po ipapanira dito sa gobyerno natin mga kabayan. Abay ginamit niya ho. At alam nyo ba, ito pong si Guanzon ay binansagan na namin na nanay ni Hitad mga kabayan. Bakit Sir Ivan? Kasi mapanira eh. Bakit naman siguro nanay ni Hitad si Rowena Guanzon? Kasi pareho sa dalawang may sinto mga kabayan. And plus pag-usapan din po natin mga kabayan, mag-catch up nga pala tayo doon po sa sa bakbakan po ni Castro plus ni Hontiveros versus BP Sara mga kabayan. Yes, mag-catch up tayo doon kasi nga pinagtulungan po ng mga gunggong na yan si BP Sara. Kasi nga last time mga kabayan, di ba hindi po natin napag-usapan dito yung tungkol kay BP Sara at talagang uminot po yung issue na yan. Kasi nga nag-ugat niya mga kabayan doon po tungkol sa confidential funds na actually na napurbahan naman po diyan yung 150 million po pesos na confidential funds para po sa OVP or Office of the Vice President. Pero yan po kini-question po ng mga makaliwang grupo sa pinangunahan po yan ni Castro at saka ng Makabayan Black Makabayan at pati rin po itong si Hontiveros nag-iingay Makabayan. Bakit naingay yan si Hontiveros? Kasi may plano ho yang tumakbo Makabayan this coming year 2028. So before natin babalikan na po natin si Hontiveros, pero ito pong tungkol kasi sa confidential funds. Alam nyo, itong ginagawa ngayon ni Hontiveros, that is paninira ng mga kabayan. Kailangan na talagang pumasok dito si Sir Ivan. Bakit? Kasi nararamdaman ko na mga kabayan, yung ginagawa ngayon ni Castro at Hontiveros, di ba, even though si BP Sara dito yung kanilang binakbakan, pero ito po yung magbabounce po doon kay PB Makabayan. Kasi nga nakita ko doon sa Twitter, kahit na si BP Sara dito yung binabatikos po ng mga kaliwang grupo, si PBBM pa rin po ang kailang tinitira dito. Kasi sabi niya, yan po ngayon yung mukha ng Marcos administration sa pinangunahan daw ni PBBM kasi tauhan niya si PBB Sara kaya nag-reflect pa rin po doon kay PBB Makabayan ang paninira nila kay BP Inday Sara. Alam nyo, ito kasing itong issue po ni Hontiveros at saka ni Frasco, hindi na kasi maganda mga kabayan kasi kaya nga uminit na dito yung ulo ni BP Inday Sara, di ba? Hindi na sila nirespeto dito ni BP Inday Sara kasi sumusobra ng mga kabayan. Kasi yan pong yung sabi nila, yung concern daw dito ni Hontiveros ay meron naman kasing proper forum or proper venue para po magtanong tungkol dito sa confidential funds mga kabayan. Di ba yung nangyari po yung budget hearing doon sa Senado, nagtanong
tanong na sila dito. Ang problema kasi, ayaw kasi intindihin dito ni Castro at saka ni Hontiveros mga kabayan. Kaya yung dalawang gonggong na yan, nag-iingay. Pero ang plano nila, kahit binabatikos nila dito si Pipinday Sara, si PM dito, ang gusto nilang siraan mga kabayan. And of course, pag-usapan natin yan mamaya. And also, tungkol po dito sa SIM Card Registration Act. Kasi yung, di ba, yung kahit meron na tayong SIM Card Registration mga kabayan, ang dami pa rin pong pumapasok po ng mga text scams. Hanggang ngayon, ang dami na talaga mga kabayan at hindi na po mapipigilan. Hindi na nila alam kung ano po ang nangyayari dito, kung sino ba dito yung yung nagsabotahe mga kabayan. So probably, pero alam nyo, hindi kasi natin dapat pangunahan dito yung taga-telcos kasi probably mga kabayan, they are doing their best. Kaya pumasok na dito yung Presidential Anti-Crime Commission mga kabayan. And of course, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong meron dalang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Eros mga kabayan, before tayo mag-start, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalaga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan, ang mga pinalaga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Harito na makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. At syempre, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much at maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Ako mga kabayan, so una po sa ating pag-uusapan, ito rin tungkol muna sa update, yung sa LTFRB. Kasi yung mga kababayan natin po, ng mga jeepney drivers mga kababayan, nakatanggap na po ng card para po sa kanilang fuel subsidy. Pero kahapon mga kababayan, bago ko muna ipakita sa inyo yung video, yung update na, yung pang next na, kasi kahapon, hindi ko dito kasi napakita po yung tungkol sa fuel subsidy na kung saan nakuha na kasi nila kahapon yung card mga kababayan. Pero ito kasi itong grupo po ng Pasang Tuda ba yan, na grupo, nagmamadali kasi. Nung tinignan nila yung card mga kababayan, yung tinignan doon sa ATM, wala pang laman. Abay, nag-ingay kagad mga kababayan, parang sabi pa nila na pumalpak daw yung LTFRB. Pero hindi kasi nila ito inintindi na meron po mga proseso po na ginagawa yung Land Bank. Kasi through Land Bank po, yung subsidy mga kababayan. So Land Bank po ang nagbibigay dito or nagpapasok po ng pera sa kanilang mga cards. Meron kasi mga proseso yung mga kababayan. Lalong-lalo na kapag bultuhan kasi at saka pang maramihan mga kababayan. Nag-iingay kagad sila. So ito na po yung update. At least nung how many hours na lumipas mga kababayan, nung time po na tinignan na yung cards, pumasok na po yung pera sa kanilang mga cards. So, for more details, let's watch this. Nasa mahigit 20,000 driver at operator ang nakatanggap ng fuel subsidy ng pamahalaan. May mahigpit namang paalalang LTFRB sa mga benepisyaryo, lalo na sa mga operator. Ang ulat mula kay Joshua Garcia. Ngayong naipamahagi na ang fuel subsidy, patuloy ang paalala ng LTFRB sa mga operator. Gamitin sa pagpapakarga lamang ng krudo ang pera. Kahapon nagsimula nang i-transmit ang pondo sa Land Bank of the Philippines patungo sa mga cash guard o accounts ng operators. Higit 23,000 beneficiaries ang nabigyan ng subsidiya. Sakop lahat ng pampasahero sa sakyan hanggang sa mga tricycle driver at delivery riders. Samantala, kinumpirma ni Ka-Obet Martin ng Pasang Mazda na nagsimula na makatanggap ng subsidy ang mga miyembro nila at umaasang makakakuha ang lahat. Nakatanggap na kami pero hindi lahat ng kanyan may karga na. Sa modern jeep kasi ako 10,000. Marami na nakakatanggap ngayon. Out of my 60 cards, bali 20 pa lang yung meron. Tiniyak ng LTFRB na binusisi ang proseso sa pamimigay ng fuel subsidy para matiyak ang mga kwalipikadong beneficiaries. Ayon pa sa LTFRB, inaayos na rin ang implementasyon ng Service Contracting Program katuwang ang mga LGU kung saan babayaran ang bawat kilometraheng biyahe sa ruta ng mga pampublikong sasakyan na dedepende sa guidelines na ilalabas ng LTFRB. Para naman sa accredited na gasolinahan na maaaring paggamitan ng fuel subsidy, makikita ang listahan nito sa website ng Energy Department at LTFRB.
Okay, so yung LTFRB mga kabayan, meron silang inilabas dito na babala. Kasi alam naman po natin yung ibang mga jeepney drivers dyan, mga pasaway yung iba mga kabayan. Kasi yung pumapasok po sa kanilang cards, pera yan mga kabayan. Unlike kasi doon sa food stamp, 'di ba? Yung sa food stamp is by credit yung mga kabayan. Na every time po na mag-purchase dito yung mga beneficiaries po ng food stamp, automatic po yung mag-discount sa kanilang card mga kabayan. Pero ang tanong ko dito sa LTFRB, bakit hindi na ginanon po yung style mga kabayan? 'Di ba? Nagbabala pa sila dito na gamiton daw itong fuel subsidy na para lang po sa pagpakarga po ng crudo or gasolina mga kabayan. 'Di ba? Kasi alam po natin yung mga style po ng ibang tao mga kabayan, kapag meron silang ayuda dito, alam mo natin yan at alam mo yan ng karamihan na minsan kasi mga kabayan parang ipagbili na nila. Like for example, meron silang kakilala po na tao na magpakrudo dito, so sila po ito magbabayad mga kabayan. Pero yung cash po na kukunin na po nila yung actual na pera mga kabayan, di ba? Or vice versa, or hindi pa natin alam kung ano po ang kanilang mga plano, pero marami talaga po ng mga jeepney drivers na may pagka-ok-ok yung utak mga kabayan. Lalong-lalo na yung konektado po sa mga PNA. Diyan nga pala, marami naman po dito na tanong kay Sir Ivan. Sabi lang, kinurek lang si Sir Ivan. Sabi lang, Sir Ivan, hindi po PNA, NPA daw. Di ba, in-explain ko na ho yan from our previous vlogs. Kasi yung word na yun mga kaabayan, yung alam nyo na, medyo sensitibo kasi dito sa YouTube. Napansin na ho namin yan. Kaya nga, binaliktad ko po yung 2 letter, pero katunog pa rin mga kaabayan. You already have the idea, di ba? Kung bakit ko ginanon po. Pero don't worry, alam ho yan ni Sir Ivan. Tinatawag ko na pong PNA. Kasi sasabihin naman po sa iba dyan na nire-red-tag natin sila mga kabayan. So para maiwasan natin yun, yung issue nila na red tagging, binaliktad ko lang mga kabayan. Kasi hindi naman tayo makakusahan. Bakit? Ibaliktad yung 2 letter eh. Di ba? Mindset ba? Anyways, jump naman tayo sa ating next po na topic, which is yung tungkol dito sa pagpasok po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission para dito po sa SIM Card Registration Act, kasi sinitan la at talagang pinunala dito yung taga-telcos mga kabayan kasi masyado daw maluwag po ang kanilang pagparehistro ng mga SIM cards. Diba? Lately lang nakita ho natin na kahit po yung mukha ng unggoy pwede pong marehistro mga kabayan. At saka yung plano rin po dito sa taga-DICT, sabi na plano lang babawasan po yung number or bilang ng mga SIM cards na pwedeng i-rehistro na isang tao mga kabayan. Kasi nga sa tingin nila, ang point of view nila, parang isa po yun sa dahilan kung bakit marami pa rin po yung mga text scammers, di ba? Okay? So, for more details, let's watch this! Pinupuna rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang sistema sa pagpaparehistro ng SIM cards na nalulusutan daw ng mga scammer. Sa sobrang luwag daw ng sistema, kahit cartoon character ang gamitin sa ID, marerehistro pa rin ang isang SIM. Nakatutok si Marzol Abduraman. Even sa record ng Philippine National Police, mas mataas ang scamming, ang online crimes natin kaysa sa ordinary crimes. Ganito na raw katindi ang problema sa scamming ngayon ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bukod daw kasi sa malaki ang kita dito, hindi rin daw basta-basta nahuhuli ang mga kriminal sa likod nito. Yung the risk na maaresto sila mas maliit compared sa droga. Nakatago ka na sa fake identity tapos naka-online ka pa. Hindi na raw ito nakapagtataka dahil sa kabila ng SIM card registration law, marami pa rin ang mga iligal na nakakapagrehistro ng mga SIM card at ginagamit daw sa panloloko. Sa tulong ng isang IT expert, ipinakita ng PAOCC kung gaano kabilis at kadali mag-register ng SIM card kahit pa pangalan ng cartoon character daw ang ginamit. Ginagamit natin ngayon si Bart Simpson. Tingnan natin kung maaprobahan yung application ni Bart Simpson. At makalipas lamang ang 3 minuto, Okay na po si Bart Simpson. May registered SIM card na po. pati pangalan ng isang anime character na ang address ay mga numero o ano-anong character lang agad ding na-register. Ipinakita ang proseso gamit ang equipment na ito na nakuha nila sa mga raid. Kaya raw nito mag-produce ng 64 pre-registered SIM card at a time. Tila nagiging madali na lang daw ang paggawa ng mga SIM card na nagagamit sa krimen.
Wala man lang daw kasing nagsasala sa mga nagpaparehistro sa bahagi ng mga telco dahil mga AI lang o artificial intelligence lang ang ginagamit. The language of the law basically only requires that subscriber must enter their information correctly. Aminado ang mga otoridad na hindi madali ang operasyon laban sa mga scammer. Gayunman, nakatutulong sa kanilang operasyon ang mga nahuhuli nilang mga gamit na mga ito. Parang cyber surveillance lang na kung sino yung umu-order ng mga ganong SIM card hanggang napasok natin yung kanilang network na gano'n. At doon natin inumpisahang tuntunin kung saan nanggagaling yung mga SIM card na lumalaganap hanggang sa matuto natin. Mas madali natin silang mabubuwa. Hindi masabi ng PAOKSI ang eksaktong bilang ng mga nagagawang pre-registered SIM card na nagagamit sa iba't ibang klase ng scam. Pero libo-libo raw ang nagagawa araw-araw. Kaya payo ng mga otoridad maging alerto at huwag magpapaloko. Okay mga kabayan, so kung sakali ako po yung masusunod dito mga kabayan, gusto ko magkaroon dito ng revalidation, which means, di ba tapos naman po lahat na nagpa-register po na kailang mga SIM cards. Sana i-revalidate lang po mga kabayan at papasok dito yung taga PSA, yung naghawak po ng PhilSys ID natin or Philippine National ID mga kabayan at yung PhilSys, gagamitin ho yan mga kabayan. Nag-gets nyo ba si Sir Ivan? Di ba, napapansin nyo ba? Siya nga pala kabayan, kung hindi nyo po napansin, sino ba dito yung gumagamit ngayon ng egov.ph na application? Di ba pwede nyo na pong makita doon yung inyong mga digital ID po na Philippine National ID? I-confirm nyo po, i-try nyo po. Pwede nyo pong makita doon ang inyong Philippine National ID kung meron na kayong egov.ph na na-install sa inyong mga cellphones mga kabayan. I-check nyo lang po. So ngayon, pwedeng papasok dito yung PSA mga kabayan. Anyways, I think or maybe lahat na ba yung nakapag-rehistro ng PhilSys ID mga kabayan. So ang gagawin lang po dito ng taga-telcos, i-revalidate lang po niya mga kabayan. So bali, papalitan po ng ID ang nandun po sa mga existing na nakasave na doon sa kanilang data, sa kanilang server, papalitan ho yun ng mga PhilSys ID o yung Philippine National ID mga kabayan. I think pwede naman ho yan. So kung sakali na meron sila nakita dito na isang ID or account na marami pong na ginagamit po ng mga SIM cards ng kabayan, so temporarily, iyan po i-deactivate lang muna mga kabayan. Temporarily lang. Pero pupuntahin doon ang isang tao, like for example, meron siyang hawak dito na 2 SIM cards, 3 SIM cards, o 5 or maraming mga kabayan. Kasi nga, di ba, hindi po unlimited kasi ang nangyari dito sa pag-rehistro po ng SIM cards. Kaya ang plano dito ng taga DICT, lilimitahan nila makabayan. So dapat ipasok dito yung Philippine National ID. At kung meron bang tao na maraming hawak po ng SIM cards, temporary deactivate lang muna makabayan. So kung gusto po yun, ipa-reactivate po ng tao na yun, pupunta siya doon sa mga telcos. I think okay o yun para maiwasan dito yung text ka mga kabayan. Sakto ba Sir Ivan? Did I get my point? Intindihan ba lahat mga kabayan? Anyways, papasok naman ho dyan yung Presidential Anti-Crime Organized Commission mga kabayan. Okay, so dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan na natin dito yung tungkol po kay BP Sara versus kay Hontiveros at saka versus dito kay Castro mga kabayan. Talagang dapat nang papasok dito Sir Ivan kasi yung mga paninira ho nila, basa ko ito mga kabayan, ito yung basa ko na kahit yung tinitira na dito ni Hontiveros at saka ni Castro, yung si BP Sara, doon po magme-mirror kasi yan kay PB Makabayan. Kasi nga, siyempre, sino ba dito yung presidente natin at saka si PB Sara, siya pong vice-presidente, mag-mirror yan doon kay PB Makabayan. So anyways, pag-usapan natin po yung ginawa dito ng Hontiveros. Kasi hindi naman po maganda talaga itong pagbirada ng dalawang gunggong nito, si Hontiveros at saka si Castro Makabayan, dito po sa questions daw nila sa confidential funds. Anyways, sinagot na po sila dito ni PP Sara Makabayan. Ang problema kasi sa dalawang gunggong na yan, ayaw kasing makinig at ayaw lang intindihin mga kabayan. Alam nyo, nag-request pa itong si Hontiveros mga kabayan. Sabi niya na hindi nila kailangan or hindi niya hiningi daw yung respeto ni BP Sara. Ang gusto lang niya na mag-explain po sa kanya. Tingnan nyo, gusto niya mag-explain sa kanya kay Hontiveros kung bakit daw or ano bang pagagamitan po ng confidential funds ngayon na hawak ng OBP mga kabayan. Sa kanya ba, grabe mag-demand mga kabayan. Di ba? Grabe mag-demand itong si Hontiveros, nagpa-special siya. Tanong nga natin mga kabayan, si Ros Hontiveros ba isang espesyal? Joke lang. Gusto magpa-special So, probably baka special siya mga kabayan.
Okay, hindi naman kasi yan kailangan na sagutin pa ng marami ni VP Sara kasi nga as I said that earlier, meron pong proper forum dyan at proper venue para dyan makabayan at tapos na po at yan po ay talagang sinagot na po ni VP Sara. Ang gusto na po nila ay manira lang po makabayan. Bakit? But before that natin sagutin po yung ibig kong sabihin, ipapakita ko muna sa inyo yung video para maintindihan natin lahat makabayan. So, for more details, let's watch this! Iyakan at tila naghuramentado pa etong si Risa Hontiveros mga kababayan sa harap ng media matapos siyang direktang pangalanan at nilatigo sa official statement ni VP Sara. Sabi kasi ni VP Inday ay etong si Hontiveros ay tila nagdrama-drama at nagpapasikat sa sambayan ng Pilipino at nangangarap daw na mapapamukha niya na illegal ang pag-access ng confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Kahiya-hiya raw etong ginawang paratang nitong si Hontiveros na wala man lang daw itong nailabas na kahit isang pruweba para suportahan ang kanyang maduming imahinasyon. Dinungisan lang daw nitong si Hontiveros kasama si Franz Castro ang dignidad ng Kongreso at Senado. Yan po ang inilabas ng official statement ng Office of the Vice President mga kababayan. Ibig sabihin ang mga salitang ito ay dokumentado. Kaya naman nag-alboroto etong si Hontiveros at dinakdakan niya sa mainstream media etong si VP Sara. At as usual, ginamit na naman nila ang kanilang propaganda tungkol na naman dito sa confidential fund. Panoorin nyo po mga kababayan. Trabaho lang, walang drama. Akala ko ba, VP Sara, the OVP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Education is intertwined with national security. Napakahalaga na we mold children who are patriotic, children who will love our country and who will defend our country. There is a joint memorandum circular with regard to confidential funds. So nakalatag doon kung paano siya gagamitin, nakalatag din doon kung paano siya i-liquidate. And by its nature, it's a confidential fund, so we cannot discuss kung paano siya ginagamit sa operations. Oh, because I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Yan po ang dahilan ng pagtatantrum ngayon ni Risa Hontiveros mga kababayan. Kaya sinisingle out niya ito si Franz Castro at ang Hontiveros na ito dahil wala na siyang respeto dito. At ngayon, sa pangalawang pagkakataon ay naglabas na naman ng counter-attack ito si Hontiveros. Anya, hindi naman daw niya kailangan ng respeto. Kailangan daw niya ng accountability na dapat daw panagutan itong si VP Inday Sara ang tungkol dito sa confidential fund. Na ang sabi naman ni VP Inday na kayo naman ang aakusa na di maglabas kayo ng ebidensya na illegal ang ginawa namin ito. Panoorin niyo po ang part 2 ng banggaan ni VP Sara at ni Hontiveros mga kababayan. Oh, because I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Hindi ko kailangan na ang respeto mo, VP Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi nyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit 1 linggo na mula nang nag-hearing tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa paliwanag. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate. And inulit-ulit namin. Nagbibigay kami ng proposal base sa alam namin, base sa trabaho namin. And the discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Oh, because I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Lumabas na po ang totoong bangis ni VP Inday Sara mga kababayan matapos siyang walang habas sa atakihin ng mga makakaliwang grupo dahil sa aktibong pakikipaglaban ni VP Inday Sara laban sa mga komunistang ito. Lalong-lalo na etong si Franz Castro na mayroon palang kasong kidnapping dahil sa pagtangay nila sa mga kabataan doon sa Davao Region para dalhin sa Maynila at mag-rally. Kaya tanong ni VP Inday Sara, sino sa ating dalawa Franz Castro ang may kasong kidnapping? Panoorin niyo po mga kababayan.
should expose the lies employed by the terrorists to survive. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Sige lang sila atake, sige sila atake. And then nag-aantay ako. Give me something concrete that I did something wrong. And then there's nothing. Wala. Pero, tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung lie, the lie that they are peddling, that I did something wrong, would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung ginagawa nila. Kaya, naglabas na kami ng statement ngayon Nagpasalamat na kami kay Congressman Estela Kimbo, nagpasalamat na kami kay ES, nagpasalamat na kami kay Secretary Kimbo, nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo magsalita because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit para in the end yung hindi totoo maging totoo sa utak ng mga tao. Naantay ko hanggang ngayon, araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang naibigay na papel? Meron na ba silang na-file na kaso? Meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President? Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And then pag tinatanong sila, oh, but you took out words doon sa batas. You took out words doon sa batas and you interpret it this way. Sabi nila, huwag niyo na basahin yung 3 words dyan. Basta makinig lang kayo sa interpretation namin. Yan ang ginagawa ni Franz Castro. Ngayon. At ng buong Makabayan Bloc. Kasi alam nila na ginagamit namin ang pera para hanapin yung connection nila sa mga NPA. Tapos sasabihin ni Franz Castro, tingnan nyo, kulang ng 2 million ang enrollment ng DepEd. Tanungin nyo si Inday Sara na saan ang 2 million na learners ng Department of Education. Kasi hanggang ngayon, kulang ang enrollment nila. Ikumpara natin sa number last year. Pahanap niya sa akin ang mga bata na para bang kinuha ko yung mga bata na yan kasi kung saan-saan. And make note, hindi ako yung may kaso ng kidnapping. Hindi ako yung may kaso ng human trafficking. Si Franz Castro, kinuha niya yung mga bata dyan sa Talaingod kasi ililipat niya doon sa Manila para mag-rally. Siya yung may kidnapping. Siya yung may human trafficking. Hindi pa tapos ang 1 buwan ng pagbubukas ng aming klase. Pinapahanap niya sa akin ang 2 million na para bang kinidnap ko yan lahat at ayaw ko sila mag-aral. Yan yun. Takot lang sila dito kay BP Sara, mga kaabayan. Lalo na yan si Castro. Kasi nga, siyempre, kalyado sila sa PNA, mga kaabayan. Natatakot sila dito na mabuko po ang kanilang, ang kanilang mga plano dito. Diba? Pero alam nyo, kaabayan, tungkol doon sa hinanapan po si BP Sara ng nasaan daw yung 2 million na mga estudyante kasi kulang daw, mga kaabayan, versus doon sa last year na nag-enroll. Diba, alam ho natin, diba sa mga eskwelahan natin na
kadalasan po yung ginagawa po ng mga Pilipino na kahit nag-start or tapos na po yung enrollment at saka nag-start na po yung eskwela mga kabayan, or kahit nandun na po yung first grading, nag-umpisa na, meron pa rin po na magpa-enroll mga kabayan. Ang iba nga, 'di ba, mga transferes po, tinatanggap pa rin ho yan ng eskwelahan natin. So yan kasi po yung nakagawian na ng mga Pilipino kahit late mga kabayan. Pero alam naman natin na it's better late than never talaga. Ganun tayo 'di ba? Pero ngayon hinahanapan si Pipi Sara na saan daw yung 2 million po ng estudyante. Samantala yung si Castro naman dito yung may kaso po ng human trafficking mga kabayan at saka kidnapping, 'di ba? Nakakaya talaga So anyways, bago tayo pumunta dun sa issue po na sinasabi ko tungkol ito sa nanay po ni Hitad Makabayan na si Rowena Guanzon. Well, siyempre, i-shoutout muna natin po at mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At siyempre, i-shoutout po natin ating mga channel members na sila si Cosmo Defender, Fiz Calante, Russell T. Rowell, Via Vivar, and Mel Grace Homes. Thank you so much kay Ma'am Andrea Giyong. Nagbigay sa atin ng 1,600 Japanese yen na super thanks. Thank you so much, Ma'am Andrea Giyong. And first, ito din natin mga kabayan, nandyan po si Jeriel Tulen of Cebu City, hi to Maiti Baisa, Milagros Derelo, Auri Antonio TV, hi to Nonoy Florin Hills, Jima Ramirez, OPM Labsong Sanchez, hi to Ryan Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Redwan, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, hi to Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Ferds of Jack Ferds family. And first, nandiyan po kasama natin si Ma'am Rose Guevara, Emily Ponsarante Maho, Maria Midasiplon, Bots Estelia, hi to Angelita Holsinger, Marilyn De Los Santos, Teresita Tumalayuan, hi to Cardong Waray Blag, Rusa Gonzaga, and hi to Ma'am Elma Banyaga. And first, po natin mga kabayan, si Ma'am Maria Cristina Fernandez, and Barkadahan Forever FM, at nandyan rin po si JA1 Macau, and shoutout also kay Susan Pasian. Okay mga kabayan, so dito tayo po, pag-usapan natin itong si Atty. Rowena Guanzon kasi nanira dito sa gobyerno natin makabayan. At ginamit na ho dito yung yung iPhone 15. Kasi ang sabi po niya makabayan, mabasahin ko lang po yung balita. Sabi niya, Guanzon pinasaringan bibili ng bagong iPhone model gamit pirang ninakaw sa gobyerno. Mabasahin ko lang makabayan ang kanyang sinabi lahat po para maintindihan natin. Sabi niya, sinabi ni Guanzon na dapat paunahin ng mga ito ang mga tao na bibili gamit ang pera na kanilang pinagpaguran. Sabi niya, yung mga di makapaghintay dyan sa iPhone 15 tapos galing sa nakaw sa gobyerno ang ipangbili, mahiya naman kayo. Paunahin ninyo yung pinaghirapan ang pera. Ayon po ang sabi po ni Guanzon makabayan. So ayon po sa website ng Apple, ang pinakamurang iPhone 15 is 56,990. Ang mahal niya makabayan, how much more yung iPhone 15 Pro? So mas grabe, mas taas pa po yung presyo diyan. So yan po ang point po ni Guanzon makabayan na yung iba daw diyan na gustong makauna po na makabili ng iPhone pero yung pera daw ibibili, yung pera daw na ninakaw makabayan. Sino ba dito ang kanyang pinaparinggan makabayan? Diba yung nasa gobyerno natin, yung Marcos administration. Pero gusto kong ibuko dito, itong si Guanzon makabayan, sabi niya, nagmamalaki siya kasi ang kanyang pera daw na ibibili sa iPhone 15 ay pinaghirapan niya makabayan. Actually, hindi naman po pinaghirapan yan. Bakit, Sir Ivan? Alam niyo ba na si Guanzon na parang hawak niya ngayon yung Twitter makabayan? Parang yung tungkol lang po dito sa mga politics, yung sa mga, siya kasi dito yung pambato po na manira dito sa Marcos administration kasi every time po na mag-post siya dito sa Twitter makabayan, siya nga pala, ang pangalan na po ngayon ng Twitter ay X makabayan, hindi na po Twitter. So doon po sa Twitter, ang kanyang post makabayan, kahit ano po ang kanyang post, mataas mo niyan or maikli lang na post makabayan, ang dami talaga ng kanyang views. Yan po, kahit mga anong paninira niya, marami kasi dito yung siyempre nanood po or nagbasa po sa kanyang mga tweet doon at alam niyo bang kabayan,
yung mga monetized po ng mga account doon sa Twitter ay nakakapera sila every time na magpo-post sila ng mga tweet, mga kabayan. So isipin niyo lang po, every time magpost sila ng kahit isa at yung post na isa niya, mga kabayan, ay abot po ng 500,000, 400,000 po ng mga views. Ang laki na ho yan na mapera, mga kabayan. So malaki po ang mapera ni Guanzon. Bakit? Marami siyang post sa isang araw, mga kabayan. Hindi po bababa sa isang sa post niya, umabot ito ng 8 or 9 or 10. Ang dami niya, mga kabayan. Di ba? Sa tingin nyo ba, naghihirap dito si Guanzon? Di ba? Binaliktad niya yung sinasabi dito. Baliktad talaga sa kanyang mga sinasabi na pauunahin daw na pabilihin yung ng iPhone, yung mga pinaghirapan daw na pera, mga kabayan. Sa huli lang daw yung mga pera na nakaw down sa gobyerno, di ba? Mapanira tatong si Gonggong talaga eh. Talagang nanay siya dito ni Hitad, mga kabayan. Kasi bagay-bagay silang dalawa. Itong si Hitad, mahilig po magpalabas po ng mga fake news. Kahit doon sa mga kabayan, kahit doon sa speech po ni Glenn Chong, di ba? I think nakita na ho natin yan. Kasi feature yan doon sa channel po ni Hitad na itong si Glenn Chong meron daw pasabog dito. Kasi sabi niya, kabayan, ang ibig pala niyang sabihin na yung I know what you did last summer, ang pinaparinggan niya pala doon, mga kabayan, according po sa kanyang speech, si Efelisa Marcos pala, mga kabayan. Kasi ang sabi po ni Glenn Chong, sabi niya, week before nangyari po yung botohan, mga kabayan, sa last 2022 po na election, kinausap pala or tinawag ni Efelisa yung presidente po ng Smartmatic, mga kabayan. At alam daw ni Glenn Chong, kasi sila yung nagpaplano doon, mga kabayan. Maniniwala kayo doon? Hindi ko maniwala, mga kabayan. Bakit? Kasi inimbestigahan ho yan na ibang mga vlogger, nanood ako sa ibang mga vlogger, mga kabayan, sabi nila, yung presidente daw ng Smartmatic, or sabi nila, di ba, a week before, na kinausap daw yan ni Efelisa, wala kasing sa listahan po sa gobyerno natin na pumasok or pumunta sa Pilipinas itong presidente ng Smartmatic at kinausap po itong si Efelisa. Walang record kasi sa gobyerno natin na pumunta sa Pilipinas week before ng election yung presidente po ng Smartmatic. Wala, mga kabayan. So probably sa tingin ko dito, itong si Glenn Chong, mga kabayan, gumagawa lang ho ito ng mga istorya. At ito po ay sinakyan kasi na ni Bayadbay, na ibang mga banateros, lalong-lalo na yung si Gagong Lipunan, si Simawi, at saka yung mga Alipores Punitan, mga kabayan, sinakyan kasi na ito. Bakit? Kasi siyempre, paninira ho yan, plano lang siraan po dito yung Marcos Administration, pero I am very, very sure, 101% mga kabayan, yung mga totoong loyalista, yung totoong mga Marcos supporter, at naniniwala po sa mga Marcos, hindi sila naniniwala dito kay Glenn Chong, mga kabayan. At talagang nabasa ko yan sa mga comment doon sa mga ibang mga vlogger at pati rin po doon sa Last Vlog de Makabayan kasi may nag-comment doon na sabi na, Sir Ivan, si Glenn Chong merong pasabog daw. So pinuntahan ko po yung mga vlogger na makakilala natin at binasa-basa ko po yung mga comments sa baba ng Makabayan. Marami talaga doon at halos lahat doon hindi niniwala sa sinabi po ni Glenn Chong, Makabayan. Kasi nga siyempre nakangad siya dito ng posisyon, Makabayan kasi sabi niya, di ba, pinangakuan daw siya dito ni Efelisa pero hindi natuloy, Makabayan. Kaya nagaganyan. Tingnan nyo kung gaano po kahipokrito itong si Glenn Chong, Makabayan. Kasi tiningnan ko po ang kanyang mga post noon, last 2022, sabi pa dito ni Glenn Chong, BBM's overwhelming victory in 2022 is vindication for what they did to him in 2016. Sabi ba dito, BBM's camp declares victory with 98% of the votes counted and assailable lead of over 16 million votes. The Filipino people have spoken decisively. Yan po sabi ni Vic Rodriguez. At saka sabi pa dito ni Glenn Chong, Makabayan, as the official canvassing begins, palapit na ng palapit ang official declaration ng Kongreso na si BBM ang bagong Pangulo at si Sara ang bagong pangalawang Pangulo, Makabayan. So nasaan na po ang kanyang sinabi dyan, mga kabayan? Bigla yatang nawala. Di ba? Napaka-hipokrito talaga, mga kabayan. Pasaw yung gunggong talaga yan eh. So anyways, hayaan natin yung gunggong yan. Siya nga pala, mga kabayan, before ko nga makalimutan, kasi tungkol po dito kay Hontiveros kung bakit siya nag-ingay ito, mga kabayan. Kasi nakita ko po doon sa group chat po ng mga Pinklawan, abay mayroong post, mga kabayan. Ipakita ko lang dito, si Hontiveros daw at si Jokno for 2028.
Parang kung sila po dito yung matuloy na sila yung magtandi mga kabayan, kasi sa tingin ko kasi itong si Lutang parang initsipwera mga kabayan, kasi si Lutang parang may plano po siya tatakbo sa year 2025. So ang tatakbo po sa 2028, ang plano nila at ang gusto po ng mga Pinklawan, si Tiberos daw at saka si Jokno mga kabayan. Sa tingin ko, sa basa ko pala mga kabayan, parang alam ko na ang mangyayari. Magiging inodoro pa rin niya mga kabayan, di ba? Walang kwenta yan. Kasi alam nyo, ang plano kasi dito narinig ko lang mga kabayan na hindi pa to fix talaga. Ang gusto kasi ng mga loyalista at mga Marcos loyalist at saka ng ibang mga vlogger po ng mga Marcos supporter, ang gusto lang tatakbo mga kabayan ay si PBM pa rin po. At saka ang BP pa rin ay si BP Sara mga kabayan. Okay ba tayo na si PBM yung presidente at saka si BP Sara yung vice-presidente? Or pwede ba na tatakbo si PBM mga kabayan? Yan po kasi ang gusto po ng mga loyalista. Si PBM pa rin po ang presidente at sa PBB ni Sara yung vice-presidente makabayan. Kung mangyayari ho yan, nako, inodoro talaga itong mga gunggong nito, yung mga papanira, grupo ni Hontiveros at saka yung si Jokno makabayan. Siya nga pala, meron nag-post rin po, napapansin ko lang makabayan, yung mga supporter po ng mga Pinklawan at saka yung mga supporter po ni Chil Jokno, abay, nagiging kamukha na ni Chil Jokno makabayan. Katulad dito ni Pinklawan na si Peter Valladolid makabayan, may napansin ba kayo? Di ba mura kamukha ni Chil Jokno na? Hindi ko lang alam kung bakit naglakihan ang kailang mga ngipin mga kabayan. Sabi pa niya dyan, baka kung si Lini yung nanalo, umalis na yung China sa West Philippine Sea in her dreams. Ano bang gagawin po ni Lini Lutang makabayan para mapaalis niya yung China dyan sa West Philippine Sea? Napakatakot ngayon ni Lini Lutang at saka yung kanyang mga plano, walang konkreto po yung plano at hindi po marunong talaga gumawa po ng magandang proyekto. West Philippine Sea pa, kaya ni Lutang, hindi nga niya alam kung ilan lahat po yung island mga kabayan. Di ba? Hindi niya alam, 1,700 daw. That's West Philippine Sea. How dare? How dare? In her dreams. And so kabayan, siyempre isa po natin, nandyan po si Ma'am Evangeline Atienza na nandyan sa Caloocan. Hi to si Raul Balyarta, Rosit Scarpina, Jillian Quezon, biyahe ni AJTV. Hi to Rodolfo Ranarabor. And of course, shoutout po natin mga kabayan, si Kaluya Love Safar, hi to Leonardo Manansala, Christina Dugay, hi to Teresita Kainglet, Joanna Navalta, hi to Elizabeth Sumaldi, Margaritas Iglesias, and of course, shoutout po natin si Sir Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian Hasmin at Dayday. Sa mga kabayan, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi po nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sa mga kabayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo po si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Father God, thank you for allowing us to see this beautiful morning. May this day bring us happiness and prosperity and success. Thank you for always guiding us. With your wisdom, we left everything up to you. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.